Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Ano mga idol shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Shoutout na rin sa ating mga kapwa vlogger dyan sa larangan ng Ghost Explorer, meron din sa larangan ng mga Ghost Hunter. At tigit sa lahat, shoutout sa iyo, Idol Bungo. Idol ko yan eh. At marami akong mga bagay na natutunan sa programa mo. Kaya okay lang yan. Bagamat nung primero na visit ako sa iyo, nung pag-aralan ko yung sistema ng programa mo, malaking bagay. Marami kang matututunan kung talagang tatanggapin mo lang yung kanyang mga sinasabi. Idol mo ko, shoutout sa iyo. Pero mga idol, nandito ako ngayon sa aming tanggapan sa Lupong Tagapamayapa dahil naka-tour of duty ako as a lupon for the day. At yung aming kasama rito na si Buddy Lorma, si clerk, ng aming clerk ng tanggapan sa Lupong Tagapamayapa, ay nasa labas siya at merong inasikaso. Pero ito inyong lingkod, nag-iisa ako ngayon dito. Dito nga, magkaharap tayo. Nagko-content. Alam niyo mga idol, tatalakayin lang natin yung kukwento ko lang sa inyo yung pangyayari na tungkol sa mga elemento na ang mga elemento mga idol, lalo't engkanto, nabanggit ko na rin yan, kapag ikaw naportunadahan yan, susundan ka na hanggang sa inyong bahay, tulad ng nangyari sa inyong lingkod. 10 oras ng gabi, naikwento ko na rin to sa una ko mga pagbablog. Sinundan ako hanggang sa aming bahay, liyog-yog ang aming bahay. Pero nung labasin ko siya para harapin, kaya sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka nila kaya, tatakas yan. Tumakas. Pero kung nagpaabot siya sa akin, malamang hindi na siya nakabalik doon sa pinanggalingan niya. Kaya mga idol, ang mga elemento, kapag ikaw sinubukan at naramdaman hindi ka kaya, hindi na inuulit. Dahil nung naramdaman ko na, sabi ko sa kanya, kapag bumalik ka rito, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Dahil pupuksain ko talaga siya, idol. Lalo pag nagpakita ng personal sa akin. Pumupuksa nga ako nung hindi ko nakikita, di lalo pag nagpakita siya. Ganoon. Kasi yung pinuntahan namin mga idol, construction site. Trabaho yan nung tiyuhin ko. Ngayon, inanyayahan nga nila ako at yung isa kong kapatid, kasi meron akong kapatid dati na merong third eye. So malangit nawa yung kapatid kong yun dahil patay na rin siya. Sinama ko sila doon. Dahil nga sa paanyaya nung tiyuhin namin. Pagdating namin doon, siniyasat namin yung lugar. Hindi ka maniwala mga idol, talaga yung mga elemento nakagagawa ng hindi maganda yan. Lahat ng equipment na ginagamit nila roon, nasira. Ayaw umandar. Maging ang mekaniko, nahihirapang kumpunihin yung mga equipment, mga backhoe. At doon, maraming ipinakita sa amin yung mga trabahante na kinakatakutang lugar. Isa na nga yung puno ng mangga, hitik sa bunga. At pag yun daw, kumuha ka ng bunga nun, may masamang mangyayari sa'yo. Pero mga idol, hinarvest ko lahat yung bunga nun. Mababa lang eh. Kumuha ko ng pamalo, pinagpapalo ko yung sanga, naglagan yung bunga. At walang gustong kumain ng bunga. Natakot sila. Tapos meron isang puno doon na pinakita sa akin na yun daw, may namatay daw doon na isang trabahante. At the same time, yung caretaker doon sa lugar na yun, yung mga engkanto pala, yung mga elemento na nandoon, nakakausap niya. At kumbaga, parang kaalyado na siya nung mga elemento na naroon.
At the same time, sabi niya, yung anak niya, meron third eye na nakikita yung mga naroon. Kaya nung dumating yung anak niya na nag-aaral, high school, babae rin. Ay yung kapatid ko meron din third eye. Pinasuri ko sa kapatid ko, sabi ko, Ton, tignan mo nga kung totoo may third eye yan. Sabi ng kapatid ko, Kuya, walang third eye yan, nagpapakita lang talaga sa kanya. Ganun ba? Pinasuri ko sa kapatid ko yung buong area, sinabi niya yung mga lugar. Nagulat nga yung mismong caretaker, at saka yung sinasabing may third eye. Sabi ng kapatid ko, yung parang muog, meron doon parang muog eh. Sabi daw, nung panahon daw ng hapon, ginawa raw yatang parang ano yun. Wala nang pumupunta sa lugar na yun, pinagbabawal. Sabi ng kapatid ko, yung muog na yan, sabi niya, mag-ingat kayo dyan. Merong ahas dyan na 3 ulo. At pag natuklaw kayo nun, wala makakagamot. Nagulat, pati yung may third eye na sinasabi, pero hindi siya binuking ng kapatid ko ng harapan. Sa akin lang sinabi. Sabi sa akin pa, Kuya, walang third eye yan. May nagpapakita lang dyan. Kaya sabi ko sa kanya, kala ko may third eye ka, ba't hindi mo alam yung nasa loob dyan? Hindi siya nakakibo. So naniwala ako doon sa sinabi ng kapatid ko na wala siyang third eye. May nagpapakita lang. Tapos yung tatay noon, nagmayabang pa, sabi niya, dito nga meron kaming kaibigang kapre dito eh. At pagka merong gustong pumirwisyo sa amin dito, nagpapakita yun eh. Kaya sabi niya, kagaya nyo, nandito kayo ngayon, binubulabog mo sila. Baka magalit yun, magpakita sa inyo. Alam mo, sabi ng kapatid ko na may third eye, meron akong tatawagin, baka kaibigan ng sinasabi mong kapre. Tinawag ng kapatid ko, sila lang naman ang nakakita dahil ako hindi. Nagulat yung sinasabing may third eye, kasi sinabi ng kapatid ko magpakita ka sa mag-ama. Di sa mag-ama lang nagpakita, sabi ko, ano? Kaibigan ba yun ng kakilala mong kapre? Tawagin mo ngayon kakilala mong kapre, baka mag-meet sila. Alam mo, hindi kayo maniwala mga idol eh. Pinakiusapan tawagin yung kapre. Nung magpakita yung kapre, hanggang tuhod lang pala. Yung tinawag ng kapatid ko. Kasi meron kaming kaibigan na tutawagin namin yung si Sulibyo. Hanggang tuhod lang daw. Sabi nga nung nagpapanggap na may third eye eh. Grabe naman pala yan. Mas matindi yan. Hanggang tuhod lang yung malaki na nga yung kapre na kakilala namin. Yung pala, mas matindi pa yan. Hanggang tuhod lang siya. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, Dor, sipatin mo nga kung sinong hari ng mga elemento rito. Ito mo, tawagin mo ka ako. Sabi nung kapatid ko, Kuya, sabi niya, walang pahintulot ang itaas. Nandiyan po sa aming norma. Wala, lumabas. Lumabas na. Wala, sabi niya, Kuya, wag na, at walang pahintulot ang itaas. Ganun ba? Kami naman, pag walang pahintulot ang itaas, hindi na kami nagtitilit. Kasi sabi niya, baka magalit sa atin ang itaas. So, ganun lang. Nung sinuri namin yung buong area, pinag-iingat namin lahat ng trabahador doon, pati yung suhi namin. Hanggang sa pag-uwi namin, umuwi kami nung hapon, dala ko pa yung mangga eh. Walang gustong kumain. Wala. Pero ako, saka yung kapatid ko, saka yung nanay ko, 3 kami, kumain kami ng mangga. Wala naman. Walang nangyari naman sa amin. Eto mo, bigat. Kinagabihan. Siguro, nagalit ka. Yung pinaka-pinuno ng mga engkanto doon, o yung ano nila, yung nga, alanganing oras, hindi ako nagkamali, mag-aalauna yun eh. Yung daling araw eh. Biglang nagulat kami, niyugod yung bahay namin. Ay yung country namin na hinihiga, katabi ng dingding, kaya naramdaman namin niyuyugyog. Yung hinihiga namin talagang yumugod eh. Ang una nagising yung misis ko, sabi niya, Yet, parang lumilindol yata. Pag dilat ng mata ko, sabi ko, hindi. Biglang, naano ko kagad, na-vibrate ko, diyan ka lang. Merong masamang espiritu nito, merong masamang elemento na nandito. Sinundan tayo.
Nung salita ko, nasa pa ako ng bahay, sabi ko, pag inabot kita, magsisisi ka, di pagbukas ko ng pinto para harapin ko siya. Nakita ko, malayo na, paalis na. O, sabi ko, huwag ka nang babalik, pag bumalik ka, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Yun lang, mula nun, nung pumasyal kami ulit doon sa area, o sabi ko, kaibigan, hindi kami nandito para manggulo. Alam ko, pinuntahan mo ako sa bahay namin. Sinubukan mo ako. Pero tandaan mo, hindi ako nakikialam sa iyo, huwag mo kaming pakikialaman. Inimportan lang kami para suriin ang lugar na to. Ngayon, kung nandito kayo, inyo to. Wala akong pakialam sa inyo rito. Patawag lang kayo ako, mamimirwisyo. Yung pag may pinirwisyo pa kayo dito at lumapit sa amin, wala na akong magagawa, kundi sibaking kayo rito. Oo. Ay sinabi ko, sinangguni ko sa bayo ko yun. Ay sabi ng bayo ko, pag may napirwisyo, ako tatawag dyan sa mga yan. Yun. Parang, kumbaga, nag-ano lang ako na, kinausap ko lang na sabi ko, wala akong pakialam na nandito kayo, di ko kayo pinakikialaman, huwag lang kayo akong mamimirwisyo ng mga nagtatrabaho. Kasi, siyempre, nagtatrabaho lang sila. Sumusunod na sila doon sa nagpapatrabaho. Ano lang, pinakiusapan ko lang na walang gusto man hanggang sa natapos yung project. Wala nang napirwisyo sa kanila. At saka yung mga bako na nasira, yung mga equipment, pinakiusap ko na ayusin nila. Nagulat mismo yung mga mekaniko eh. Oh, hindi naman nila kinakalikot na dahil parang wala na silang pag-asa na magagawa pa. Pero nagulat sila nung pinatesting na i-start ng operator, kumandar. Meron pa ako isang... Mga idol, kaya sinasabi ko sa inyo na yung mga ganda mga elemento, kapag hindi nila kaya yung haharap sa kanila, may hangganan kasi ang kapangyarihan ng mga yan. Pero pumupuksa at namimirwisyo yan. Yan mga idol, kahit paano, binahagian ko lang kayo doon sa sistema ng ating napag-uusapan. Kasi nga, para doon sa kapakanan, nung nagtatanong, wala naman akong ginagawa dahil nga, naka-duty ako ngayon dito sa aming tanggapan, nag-content tayo ng ganito, pinaksa natin. Para naman doon sa kapakanan, nung nagtanong at kung sakaling napapanood mo ang video ito, ganun lang ang masasabi ko. Huwag niyong katakutan yung mga espiritu na nagpapakita kung saan mang lugar, lalo po sa inyong bahay. Normal lang yan kasi kasama-kasama na natin yan eh. Pero ang katakutan nyo, yung mga elemento. Dahil yung mga elemento, talagang may kakayahan yan na mamirwisyo. At sabi ko na nga sa inyo, kapag napadpad yan sa isang lugar at nagustuhan yung lugar, mamamahay na yan dyan. Pag walang marunong magpalayas, hindi mo mapapaalis yan. Kagaya nung napanood dati sa Jessica Soho, sabi, yung mga multo raw doon sa tinitirahan nilang bahay, yun ang gumagawa. Hindi po multo ang may kagagawa yan. Mga elemento yan na nakapasok sa loob ng inyong bahay. Kaya kung ako sa inyo, ang advice ko lang, sanggunin nyo niya sa mga marunong magpalayas. Marami tayong mga idol dyan na marunong sa ganyang bagay. Kaya yun, ang advice ko lang. Pero mga idol, salamat ng marami sa may sandali ng ating programa at sinamahan nyo ko. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Idol ko mo shoutout po muli sa'yo. Idol, tuloy mo lang yan, yung mga pagdidibang po sa ating mga kapwa vlogger na nasa larangan ng Ghost Explorer, lalo yung mga sinasabi mong peke. Doon naman sa mga peke, huwag kayo magagalit sa idol natin Bungo. Tinatama lang niya yung sistema ng ginagawa nyo. Advice ko na rin sa inyo, huwag nyo kasing gagawing biro o yung mga katatakutan ng lugar, lalo yung mga sinasabi yung mga haunted na lugar. Kasi sabi ko na nga sa inyo, kapag sumali ang diablo sa inyong ginagawa, gawing makatotohanan yung ginagawa nyo, baka kayo mismo, mga idol, mataranta sa inyong ginagawa. Hanggang sa muli, kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, para matalakay natin sa mga susunod na natin mga video. Hanggang sa muli, paalam!